Hello po sa inyong lahat mga kamatyas. Na-miss ko kayong lahat. Kakauwi lang ni Coach galing Panabo sa Davao del Norte. At bago tayo magpasimulang mag-analyze sa mga laro ni Wesley dito sa ongoing Julius Bayer Cup, ay nais ko po munang pasalamatan and i-congrats ang katatapos lang na 4th Congressman Alan Duhali National Rapid and Team Chess Championship. Bukod po doon, mayroon pang age group, ang dami-dami pong palaro. At marami ding nakakuha ng papremyo syempre. Maraming salamat po Kong Duhali. Sana po huwag kayong magsasawang sumuporta sa chess community. Ayan, thank you so much talaga. Nais ko rin pong i-shoutout, pasalamatan ang nag-invite sa akin na sina International Arbiter James Infiesto and ang ating chief organizer na si Sir Darwin Bermudez. Thank you so much po sa inyo. Until next time, makabalik sana uli ako dyan. Okay. Ang ginawa ni Wesley, nag-E4. E5 si Sargsyan, Knight F3, Knight C6, Bishop C4 at nag-Knight F6. D3 pinasok po ang Gyoko Piano. 2 games po i-analyze natin ngayon ha. Knight C3, H6 para walang Bishop G5. Ayan. Dito kasi sa ganitong line ng Knight C3, kaya ginawa ni Wesley, ang plano niya rin ay mag-a-apply siya ng Bishop G5. Tapos magda-Knight D5 o kaya kakapturein, may mga ganong line. Kaya pinigilan kagad dito ni Sargsyan para walang pin, nag-A3. Yan ang interesting dito na ginawa ni Wesley. Kasi sa madalas sa pagkakataon, kinakaslingan lang po. Yan ang main line dito eh. Pangalawa, Bishop E3, pangatlo yung H3. Pero dahil nag-A3, para may aatrasan ba ang Bishop? O magbi-B4 ba? Tingnan natin. Ginaya ni Sargsyan, nag-A6. At nag-Bishop E3, exchange, at nag-D6. Sinadya ni Wesley na magkaroon ng double pawn pero meron din namang control sa D4 kaya kapaki-pakinabang po ang double pawn kapag may control sa sentro. Nag-D4, ayan na. Castle, Bishop G4 at nag-Queen D3. Ayan, iwas sa pin at nag-B5. Bishop A2, wala pang novelty, bookline pa. Nag-Rook B8 at yan ang lumalabas na novelty sa naging laban. Dahil ang old line ay kinapture po ang knight. Okay? Yan, pero tingnan natin ang new move ni Sargsyan. Nagpaplano siyang mag B4 para magkaroon ng break dyan and malakas na control sa B file. Ang ginawa, nag H3, nag Bishop D7. Ayaw i-exchange dito ni Sargsyan. Knight D5. Okay, inunahan na ng takbo. Baka kasi matimingan pa ng B4. At kinapture ang D4, kumapture muna sa F6, Queen takes F6, and nag-E takes D4. Ayan, at na-repair na, no? Repaired na ang pawn structure. Wala nang double pawn, very healthy na ang sentro. Nag-Rook E8 and nag-Rook A E1. Queen G6 para may Bishop takes H3 na paparating, mga ganon, and nag-C3 lang. So dito ay wala pa namang dapat ikabahala si Wesley na makakainan siya. Naging H8 lang. Okay, pero bad move pa rin. No? Nag-prophylactic move, bad move. Pero ang idea dito ni Sargsyan para makaiwas sa pin. Yun naman ang, ano, di ba? Parang may nerve kasi. May pressure sa F7. Nandiyan ang bishop eh. Pero kung accurate po ang pag-uusapan natin, Knight E7 ang gusto ng computer engine. Ayun. Saan iikot yan? Di ba? O, Knight. Parang walang pupuntahan din. Ang kulit din ng tira ng computer. Pero yan po gusto niya, no? Ibig sabihin, medyo malayo ang pagkalkula niya dyan. At balik tayo dito. Bakit hindi naman kumapture sa H3? Ano ba meron? Meron po kasing Knight H4 na may pang-depensa, may pang-atake pa. Bagsak ang bishop sa H3 pag nagkataong ginawa yan. Okay? Kaya dito, nireserve muna yan. Napaking H8 si Sargsyan. Bishop B1. Bakit? Ano idea ng Bishop B1? Pang-abang lang sa F5 na gagawin. Nag-Queen G3. Another bad move. So, dapat daw po ay Knight E7 pa rin. Para siguro buong-buo mamaya yung F5. Yan, ano? Pero nag-Queen G3, Rook E3. Correct. Siyempre, para matempohan ng atake. G6. Another wrong move by Sargsyan. At, ayun, nakita ni Wesley ang pinakatamang timpla, mga kamatyas. Queen D2. Good move. Para pag alis ng Tori mamaya, mayroong medyo naka-sealed pa na atake doon sa H6. Rook E7, inangatan lang pero umangat din ang angat na angat
ang evaluation bar ni Wesley. O, wala na, oh. Angat na angat. Nag-bishop D3, yun lang. Kumunat si Wesley. Dapat daw po, hataw na. O, hataw na! Knight E5, may atake na pala eh. Bakit? Pag nag-queen G5, may H4 na. Kasi pag kumapture dito, may knight takes G6. Sacrifice kasi yung tore po sa F8. Ayun eh. Oh. So, halimbawa, kung mag-queen H5 naman dito, kakapture doon sa bishop, rook takes, and bishop to C2. Nako, grabe yung bishop C2. Deadly. Deadly with the idea to play bishop D1 to attack the queen. Pag na-force, queen takes H4, may rook H3, todas na dahil magdedire-diretso na ang atake doon sa H6. Ayun po, no? So, yan ang threat, no? Bishop to D1, then rook H3 later on. Okay, balik tayo. Pero ang ginawa ni Wesley, medyo nasayangan ng tempo. Kumunat. King G7 and knight E5, atake sa queen, iwas. Knight takes D7, king takes D7, and nag-queen to F2. So, yung queen F2, at the same time, with the idea to play rook G3 para ma-neutralize ang queen dyan. Nag-knight D8, nagpaniguro si Sargsyan na kailangang talagang protektado ang F7 at nag-E5. Yan na, mga binibiling tira dito. E5, atake na. Queen E7, baba. Ayun, na-simplify. Ay, oo nga, no? O sige po mga kamatya, sige pakiguess nyo ano kaya ang best move na in-apply ni Wesley dito. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po. Congrats sa nakakita ng Queen F6 check. Accurate. Kinapture! Yun laing blunderations! Todas. Ang force dito nakikita ko dito lang, King G8. Huwag kainin. Oo nga, no, ba't kinain? King G8 okay pa eh. Pero nung kinain, wala na, awarding time takes. May ganun eh. Tapos, ang laban, yun lang. Resign si Sargsyan. Bakit po? Walang pupuntahan yung tore. Pag kinain naman yan, double. Wala na. Diretso hukay ang tawag dito mga kamatsas. Dead balls kagad. Pero kung ginawa niya, pag check dito lang, matagal pa to. Tira nga ng computer dito, Queen F4 lang eh. Parang tempo attack lang sa H6 tapos babalik. Tapos magbi-bishop F5, mga ganon. Pero I believe winning pa rin talaga si Wesley. Sacrifice idea, may rook G3 check atake sa king side. Ayan, malawak pa yan pero tatagal pa, no? Hindi kagaya nung ginawa. Ngayon, talon po tayo sa game number 3, yung game number 2 tabla. Yung game number 3, pag nanalo si Wesley, knockout na si Sargsyan sa semifinals winners bracket. At makakatungtong na kagad, diretso na kagad ng final si Wesley. Yan ang alamin natin. White uli dito si Wesley, nag-E4, E5, Knight F3, inulit. Inulit ang Giocopiano, nag-Knight C3 ulit, H6 ulit, A3 ulit. Kanina ang kaibahan, yung timing ng A3 ni Wesley na pa A6, 'di ba? Kung matatandaan niyo po, ginaya eh. Pero dito iba. Iniba setup, nag-D6 muna. H3, parang gaya-gaya lang Knight E7, Knight A4. Ayan, gusto ni Wesley na ma-eliminate kagad yung bishop. Hindi nag-A6, di walang aatrasan. O nga no. Bishop B6, ayan, di mo na kinapture kasi anytime naman eh. Castling muna, Knight G6, Rook E1, nag-castle, capture, and nag-D4. Ayun, para magkaroon ng mainam na break sa sentro, space, and nag-bishop F1. Bantayan natin yung nobility. Ayun. Ang nobility po dito ay Rook E8. Okay, Queen E7 ang old line. Okay, Bishop F1, kumapture sa D4, Queen takes D4, and nag-C5. Okay, Queen D3. Yun nga lang, ang drawback pag nagpupush ng ganyan, baka mawik yung D6 Bishop D7, pinapakapture ang pawn, pero may bawi dito sa E4. Pero sinabayan pa rin po ni Wesley. Nakipagsabayan. Ano kaya nakita niya? Knight takes E4 and nag-Queen D3, Bishop C6, sinuportahan, nakipag-exchange. Naku, yan ang paborito ni Wesley. Master of exchange yan eh. Knight D6, Knight D2, Knight F5, Knight C4, atake sa pawn, and nag-B5.
At nag-knight A5 capture. Aba, medyo parang slightly awkward ang position ni Wesley kasi pangit yung E3 ano. Tapos na rook D2han pa, naunahan ni Sargsyan. Rook C1, suporta, nag C4. Ayun, itong C4 ang idea ay para kahit paano pilay pa rin ang development ng bishop. Gusto niyang pigilan ano? O prevention. At nag A4. Siyempre sisikapin naman ni Wesley na mabiak yung C4 na yan. Ganun pala, parang ganun pala. Pinapahirapan mo ko ha. O A4 para mabiak yung pawn C4 at nag knight H4. Tiniret ang pawn G2 at nag rook D1, C3. Talaga nga naman ha. C3 talagang sinisirang magaling yung pawn structure pero pinili ni Wesley ang simplified version. Takes, and rook D1. Kasi po dito mga kamatsas, yes, libre nga yan. Pero pag kinapture yan, double pawn pa rin eh. Capture dyan ng black, capture, and B takes A4. Na dito, grabe, weak ang E3, ang pangit ng pawn structure, good for black ito mga kamatsas. Kaya dito, ang ginawa na lang ni Wesley, simplihan na lang. At least, healthy pa rin ang pawn structure. Takes and takes, bishop E4. Iniwas ang bishop. Bakit? Ano meron pag kinapture yan? Kakapture na yung bishop, takes, rook D8 check, king H7, bishop D3 check, and kapag nag G6 may rook D4. Ayun ang mabigat pala doon. Meron palang pang double dyan na mauobliga yung knight na pupunta dyan, knight F5, tapos kahit capture na lang, then takes yung pawn sa A4. So, magbibigay po ng very good rook and pawn ending for white. Balik tayo. So, ginawa ay bishop E4, knight C4, bishop C6. Aba, nakipagbalik-balik ka na. O, dito po kasi hindi pwedeng tabla. Matatalo sa best of 3. Di ba, nanalo sa first game, second game tabla. O, pag naitabla ni Wesley, wala na, tapos na laban. 2-1 lalabas. O, pero dito, best of 3 lang kasi. Nag-iba si Sargsyan, hindi na siya pwede. Wala siyang karapatang matabla. Yun ang nakakainis dyan pag gaganyan eh. Walang karapatang matabla. So bishop C4, tusok-tusok. Sok-to. Yun threat dyan. Knight G5, rook C7. Yun nga lang. Harvest time. Okay, so B3. Genius pa yung B3 ni Wesley. Kasi pag nag-A3, gaganon lang eh. Di ba? Capture, so wala na ganong problema. Pero equal pa rin ang position eh, no? Lamang pa nga isang po ng black eh. Nga lang, ang iyakan time dito, di ka pwedeng makipagtabla. Iyakan time. Ang hirap ng ganitong sitwasyon. Di ba? Kung tabla, okay lang eh. Kaso, okay lang, draw. Sabi ni Wesley. Di ba? Okay lang, draw. Pero parang nakakatakot. Baka mamaya parang mamamati po si Wesley. Buti nilang pag king H6 niya may capture rook takes E6 ano? Check pa. Parang mamamati pa eh. E5, rook E6, E4, capture, king H6. Ay, grabe naman yan. Check. G6 and C6. Buti na lang nakapin, di makapalag, no? Rook G1. Ba, minintain lang ah. C7, ewan ko lang pag di ka pa umalis dyan. No? Obligado nang umalis eh. So, rook E7, dinipensahan, check. But definitely, draw pa rin po yung ganitong rook and pawn ending. Dapat daw pala, king F2, panalo. Ibig sabihin, ng tira daw dapat king H6 para tabla. Naku po, napakalalim. Ang lalim ng rook and pawn ending na to ah. So, check. King G2, king H4, king F2. Grabe, wala na. Iyak na si Sargsyan. Hindi pwedeng tabla. Pag rook E7, dito po ay naubusan ng oras si Sargsyan. So, natalo pa. So, ano naman yon? At least good decision. Kasi kung draw, talo rin eh. Isabayin mo na. Ganun din naman yun eh. Tama yung naging decision ni Sargsyan na pinilit niya yung magagawa niya. Kaso wala talaga eh. Okay? Maraming salamat po mga kamatsas. At bago tayo magtapos, ay shoutout ko muna yung ating daily winners sa ating RNT Training Daily Mini Tournament. Ito po ay sila. Top advance natin, the Tiger Pawn. Sa top intermediate naman ay si Dayrit Gabriel Kurt at ang ating top beginner ay si Matthew Ezekiel. Okay. So, shout out sa inyong lahat. Tuloy lang ang hataw sa ating daily mini tournament. Pag kayo po ay nakasali
at nakaregister sa ating RNT tutorial group online. Meron po kayong daily practice or daily mini tournament. Chance nyo na makipaglaro. Araw-araw yon sa Liches may makakalaro kayo. At meron pa po tayong thematic tournament. Okay, na tinatawag. Depende yon sa naging lesson ng opening na paglalabanan. Okay, so join na po kayo, no? At ang next registration po natin ng ating second batch ng Advanced, Intermediate, and Beginner ay sa November na. So wait lang po kayo sa ating mga updates kung kailan magpapasimula ang ating batch 2 ng ating online training. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates sa final winners bracket naman ni Wesley against Jose Martinez. Pag-aralan natin ang games. Maraming salamat po.